Hello? Ito po ba si Angelo Magnos Jr.? Opo. Ano po ba may... Nanay po niya. Oh, nanay! Kumusta na si Angelo? Kumusta na siya? Sa ngayon po, nagkikimo pa rin po siya. Ba't siya nagkikimo? Ano sakit? Cancer niya po eh. Taga saan po ba kayo? Buliran po, sa Nantaon. Buliran. Teka. Isa ba yan? Buliran San Antonio. O sige, saan kayo nagpapagamot? Saan kayo nagpapakimo? Sa Premier po. Sa Premier. Magkano nagagastos nyo? Nandiyan po yung protocol namin. Hindi, magkano po nagagastos nyo? Bali, isang session po niya, 73. 73,000. Okay, ilang session ang kailangan nyo? Ilang session na po ngayon? O, sagot ko po yung 73,000. Last session nyo, no? Ako po si Shirley Reyna, taga Buliran, San Antonio, Nueva Ecija. Anak ko po si Angelo Magno Jr. Isa po kami sa natawagan noong October 9, 2023, Kong Emeng. Nangako po siya sa akin na tutulungan niya kami ng 73,000 na pang chemo at 30,000 pang bone marrow. 25 na po ngayon pero wala pa akong natanggap. Wala ako kami natanggap na tulong. Kaya sa mga nakasama din po sa live na hindi tinulungan, huwag po kayong matakot na magsalita. Lumabas po kayo para bulgar nyo na po yung mga pangako na napapako. Ako po si Agaton na Chua, taga Barangay KC1. Isa po ako sa pinangako ni Kong Emeng. Ang sabi niya po sa akin, bukas na bukas, mamili ka ng private na hospital. Bukas na bukas, pa-OOP na kita. Libre, wala kang babayaran. Umasa po ako na akala ko po ay totoo. Isang araw po pumunta po ako sa kanya. Pagdating po sa kanila, hindi po niya ako pinansin, hindi po nila ako, kahit po mga staff po niya. Hindi po, binaliwala lang po ako. Sana po, hindi na lang po ako pinangakuan na hindi na po ako umasa. Yun lang po. Ako po si Marlene Padilla na taga Mallorca sa Leonardo. Isa po ako sa natawagan ni Kong Emeng last October 2024 po. Ang kapatid ko po kasi ay na-aksidente sa Pampanga. Ngayon po, ang driver po ng kapatid ko na sinasakyan is taga Gapan. Ang asawa din po nung driver ay teacher sa Gapan. Sila po mismo ang lumapit kay Kong Emeng para matawagan po ako. Tumawag naman po sa live, natawagan po ako ni Kong Emeng. Tapos po, tinanong po niya kung taga-saan po ako. Binanggit po niya yung full name ko, then taga-saan daw po ako. Nung sinabi ko po, tapos tinanong po yung bill ng kapatid ko sa ospital, sabi ko po, ang partial bill po ng kapatid ko is nasa kulang 300,000 na. Then nagte-thank you po ako at susolusyonan na po yung problema. Tapos po, nung wala naman po akong natanggap na tulong. Kaya nadismaya po ako nung galing po ako sa opisina nila dahil wala po akong natanggap. Na ang akala ng mga kapitbahay namin, akala ng mga nakapanood sa live, ay nakatanggap po ako ng malaking halaga. Dahil para po sa amin, talagang malaking halaga po yung 128,000 na ipinangako po sana na hindi naman po natuloy na ibigay dahil wala po akong nare-receive kahit po piso. Kaya po sa mga natatawagan po ni Kong Emeng na kagaya ko na napangakuan at hindi rin naman po nabigyan ng tulong, huwag po kayong matatakot na magsalita. Ilabas niyo po yung nasa loobin po ninyo. Sa ngayon po, yung kapatid ko po is pumanaw na po. Ala na po yung kapatid ko. Namatay po yung kapatid ko ng
wala naman po kaming na-receive. Sa pangako po niya na alam ng tinangakuan po kami, alam ng kapatid ko yun, naiintindihan niya. Sabi ko, malaking tulong yung pangako sa atin ni Kong Emeng na wala naman po. Hanggang sa nawala na po nung March 22 po. Wala na po yung kapatid ko. Yan po. Ang bakla, elan na ganyo. Utang ina mo, elan na ganyo. Hindot ka, utang ina mo. Utang ina mo, elan na ganyo. Utang ina mo, hindot ka. Utang ina mo. Utangtado ka, gago ka, hindot ka. Utang ina mo. Utang ina mo, elan na ganyo. Utang ina mo din. Utang na mo. Hayop ka. Utang ina mo, mayo, elan na ganyo. Utang ina mo, gago ka. Tarantado ka, elan na ganyo. Utang Ayun po, yung ating congressman sa ngayon. At nadinig niyo ho ba yung nagmura kanina, yung ama? May pagkakaiba ho ba? Wala. Yun daw pong puno ng bayabas, pag nalaglag yung bayabas, doon din sa tabi ng puno. Kaya ho walang pagkakaiba yun. At hindi ho natin sasagutin yun o mumurahin dahil bawal. Bawal ho eh. Kung hindi lang masasagot natin yun. At marami yung na-issuehan ngayon ng show cause order dahil doon sa pagsasalita ng pagsisinungaling. At ngayon lang ho, minareceive kami yung isang kandidatong vice mayor doon sa Abiao. Na-issue ng show cause order dahil ang sabi doon sa kalaban, ganon yun, ganon to. Kaya hindi ko na pwedeng sabihin yung sinabi niya, baka magkaroon din tayo ng ganon, show cause order. Pero dito ho, kung paano yung mga Pascual na gusto nilang makilala at dakilain sila doon sa Gapan sa kanilang pananakot, pagpapawala ng kalaban, pagpakain ng shabu doon sa kalaban, at saka po yung pakukuryente yung egg, sa kanila po yun. Pero dito po, sisiguruhin ko sa inyo, wala hong ganon at ala pang nangyayari na meron tayong pinatumba at meron tayong pinaina ng shabu. Ang feeling ko ho, pagkakaso ng shabu ay pasensyahan. Wala ho tayong pakiusapan dahil lalabas para kinukonsinti natin yung mga ganong bagay. Kaya po, distansya tayo dito sa ganito. Hindi para ipain. At dito po, hindi rin kayo makakakita ng agaw lupa na kamukha nung ginawa nila sa Mangino at doon po sa Makapaklay, pati po yung pag-aari nila doktora sa Pambuan, inambaan. Kaya po, doon, hindi naman tayo pumayag. At hindi po nangyari yung kanila. Kaya ang binakura nila, yung gawing minalungaw at yung kaawa-awang mga tiga Makabaklay. Ngayon po, napanood nyo rin kanina na ibalik daw yung ilog sa mga tiga-Pias at yung ilog daw ay hindi kaya nila naintindihan, sila ang humukay doon sa Pambuan. Sila ang nagwala ng ilog. Hindi naman nila kayang ibalik na yon dahil hinukay na at naibenta na. But anyway, yung pong ating sinasabi, may mga ebidensya tayo. Kaya yung pinakakita namin sa inyo, hindi namin gawa, hindi namin gusto. Sila ho ang may gawa nito. At ang isang sisiguruhin ko lang ho sa inyo, yung pong pinangakuan niya ng mga tao, 2023 pa. 23, 24, 25 na po ngayon. Ala namang naibigay. At kung meron man 100 halimbawa ang pinangakuan, yung 97, ginamit lang na live. At sinasabi na siya, ganun kagaling, ganun kahusay, talaga hong vlogger. Pero ito ho, scammer, fraud. Ano ho, yun pong paulit-ulit na pagsisinungaling, ay meron pong problema yon. Yun po, yung mga ganong pagpananalita at pagyayabang, para hong iba ang dating. Yung fraud ho, ibig sabihin,
paniniwalain kayo, pabibilibing kayo, pero hindi naman totoo at hindi naman talagang ginagawa, hindi naman din ibinibigay. Kaya po yung sinabi niya na pinatigil ni Doktora yung kanyang pondo at sinabihan yung COMELEC, ganun ho pala kami kalakas sa COMELEC, di sana pinasuspindi na namin siya at pina-disqualify na, ala nang kalaban si Doktora, panalo na tayo agad, ano? Kaya ho, ang linaw, pakita na natin, Raymart, yung testimonya ng COMELEC na si George Garcia mismo para ho, malinawan natin. Hindi ko ho ito pinapakita sa inyo, kundi para sa informasyon lang nating lahat na hindi po kami ubrang mag-utos isang sibilya na doktora kung uutusan yung COMELEC. Imposible po. At yung National Fund, hindi rin namin kayang ipahinto. At kung kaya namin ipahinto yun, o pwede pala kami palipat ng pondo, baka dinala na natin sa Leonardo lahat yung pondo. Ito po si George Garcia, si Commissioner Garcia. Namimigay ng Translimandang area ng Nueva Ecija. May mga namimigay ng mismong addicts at nakaakap. O spot na nandun yung mismong kandidato na lalaki. So, marami pa tayo alam. Ako po si Marlene. Ayun po, ibig sabihin, nanggaling yung utos sa COMELEC, isang malaking institusyon na sinusunod ang ating batas pero pinaglalaroan lang ni Kong Vlogger, ni Kong Emeng. Kaya isa po, baka ma-issue na rin ng show cause order dahil misinformation ang sinasabi at fake news. Sa mga kaibigan natin, sana po maliwanagan natin yung ating pong napag-usapan ngayong gabi. At ito naman po, ulitin ko sa inyo, bumabase po si Mayor Elan sa ebidensya. Kaya kung meron silang sasagutin, kailangan ebidensya rin. May video, may testimonya, at may dokumento. Sa mga taga-barangay magpapalayo, tayo po ay matagal na magkakasama. At kung meron naman pong nabigyan dito, hindi ko na kayo hilingin tumaas ang kamay. Yan naman po, karapatan nyo naman yun na tumanggap dahil qualified po kayo. At yung ipinamimigay ni Kong Vlogger, doon sa AIC, sa Tupad, doon po sa mga may tindahan, doon po sa ibang mga kamukha ng akap, yun po, pera nyo din. Pera din natin, pag bumili kayo ng sigarilyo, huwag lang himpik na sigarilyo, ha? Pagka bumili kayo ng bigas, sardinas, gasolina, may mga tax yun. At yung tax na yun, bumabalik lang sa inyo, at yun po ang nagiging balik pakinabang ng mga tax natin. Kaya po yun, pera ng gobyerno, tax na ibinigay at ating lahat, ibinabalik lang sa atin. Hindi ho pera ni Kong Mengmeng. Inamin na niya na yung kanyang pinamimigay ng 2023-24 ay hindi niya pera. Pero noong una, inaangkin niya. Ngayon daw ho, pinahinto ni Doktora. Ibig sabihin, pondo pala. Pondo ito ng ating mga National Fund at doon po sa DSWD. Kaya ho, lahat ng nakatanggap, wala hong utang na loob doon sa nagbigay. Dahil yun po ibinalik lang sa atin at karapatan nating mga tiga magpapalayo na tumanggap. Dahil qualified kayo. Pag kayo po ay nanghingi ng sertifikasyon sa inyong barangay, hinanapan kayo ng ID, pinagsubmit kayo ng dokumento, yung pong ibibigay sa inyo, pera ng gobyerno, pera po ng DSWD. Kaya yung nakatanggap, okay lang ho yun, basta yung sundin natin, yung asaloob din natin, at yung ating dadalhin, yung kursunada natin, kababayan natin, Doktora Maricel Natividad Nagano.